Nagbabalik muli ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman kilala na natin itong si Sandro na ito na talagang parang hindi nagagawa ng tama. Ngunit sa kabila ng lahat ay kumanta na rin itong si Sandro na ito at linaglag nga mismo ang kanyang ama na si Kuting ng Norte at talagang pinatunayan pa neto na talagang bangag na polboronic itong si Kuting ng Norte. Dito nga natin makikita, matapos nga ang lahat-lahat ay talagang papalapit na nga ba talaga ang election dahil mismong si Sandro na rin ay talagang linaglag itong si Kuting ng Norte at pinatunayan na bangag nga ito sa pulburon. Maraming netizen ang tila talagang nashock at talagang natulala sila at nagulat nga sa isiniwalat ni Sandro na ito dahil mismong anak din pala ni Kuting ng Norte ang maglalaglag sa mga kabalbalan ng ginagawa sa loob mismo ng palasyo. Ngayon nga ay maraming netizen ang humahanga at talagang matibay ang loob ni Sandro. Ngunit banat nga nila ay sana hindi lang gagamitin ang pagkakataon na ito para mas maupo pa sa mas mataas na posisyon. Kaya hindi rin naiwasan na tumanggap ng pambabatikos itong si Sandro na ito. Dahil bakit ngayon lamang nagsalita kung malapit na ang election? Well, mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kundi nagalusan lamang. Tignan niyo mga kasinungalingan ng hinayupak na to. By the way, di ba, I think mga nakaraang araw, ang sinasabi ng tuta ni Bangag na si Abalos na wala daw silang kinalaman dito sa mga kumbaga hindi daw nila, wala silang kinalaman or hindi daw sila ang nagmamando o naguutos kay Torre, kaya sa Jutang Ginemes na yan, kung ano yung ginagawa niya dyan sa Davao. Yung pananakot, panggigipit, pangharas, pag-order ng libo-libong mga kapulisan. Di ba sinabi ni Abalos na decision daw ni Torre yon. Even dun sa hearing, dun sa Davao, sinabi ni Torre na decision nga niya, 'di ba? At 'di ba tinanong siya ni, I don't know kung si Bato ba, I think si Bato ang nagtanong. So, ang sinasabi doon ni Torre na parang humingi lang siya ng guidance, pero siya daw yung decision maker diyan sa KOJC nung pasukin nila, gibain nila, maghukay sila at kung ano-anong kababuyan ang ginawa ng Torre na ito, ng mga walang hiyang ito. So, eto ngayon ang statement ni Bangag Jr. Namutawi sa kanyang masangsang na bunganga, sa kanyang bungangang sumisinghot, dumidila lahat ng pulburon na ipinagbabawal na gamot dahil si Marcos Jr., paulit-ulit nating sabihin, ay authenticated bangag. Addictos Benedictos, forensic analysis, dito po yan sa Amerika. Legit forensic analysis na si Bangag Jr. ay authenticated, bangag na bangag, Addictos Benedictos. Kaya naman, paulit-ulit siyang nagsisinungaling. Listen to this kasinungalingan. I'm happy that, I'm glad that this is over. We can now resolve and look at the allegations that have been made against him. Okay, happy na daw siya. Okay? At titignan daw yung allegations na allegations na ibinigay kay Pastor Kibuloy. See? Allegations, not convicted. The reason why hinahabol nila at talagang gusto nilang sirain si Pastor Kibuloy sa pamamagitan ng pakikipagsabuatan nila sa media at isaksak sa isipan ng tao na si Kibuloy ay tumatakas sa kanyang kasalanan at siya ay pugante. Mula po mismo sa bunganga ng Buwakan ng Ginemes na to, na harapin ni Kibuloy ang allegations na inihain sa kanya. Now listen. To commend our PNP. This is police
at its best. This is what the PNP can do pag led well at maganda ang ating pagkakaunawa at pag-coordinate sa iba't ibang ahensya. But this is what policemen do. Okay? So ito daw, talagang kino-comment niya ang PNP, maganda daw ang nangyayari kapag nakipag-anuhan sila sa iba't ibang ahensya. Akala ko ba walang kinalaman itong putang inang ito? Akala ko ba itong Adictos Benedictos na ito ay walang kinalaman sa desisyon ni Torre? See? Mamaya pa, anuhin natin yung kanyang pinagsasabing bangag na to. Go after and enforce court orders and go after those who have had cases filed against them. So pag pinagsama-sama, nakipag-coordinate, parang ang sinasabi niya, mahuhuli o makukuha nila yung to those people na may mga naka-file na kaso sa kanila. Sinabi niya ba na convicted? May naka-file na kaso. Kaya lang talagang tinarget si Pastor Kibuloy dahil sinabi na ni Pastor Kibuloy na willing siyang harapin ang kaso niya sa korte. Kaso ang ginawa ng mga adik na ito, trial by publicity to destroy the Pastor Kibuloy. Actually, kawawa nga kayo mga KOJC at Pastor Kibuloy. Bakit kayo kawawa dito at victim o collateral damage? Ang naging it's not kasalanan. Ang naging issue dito ay naging kaibigan lang ni Pastor Kibuloy ang mga Duterte. Dahil hindi naman politiko si Pastor. Yun ang katotohanan. Mismo, sinasabi ni Bangag Jr. dito na hindi convicted. May mga kaso, may mga allegations. Pero bakit ganito ang trato? Nakipagsabwatan ang Kongreso, Senado at ang mga buwakan ng Genemis na ito. Bakit? Alam niyo na sagot, to attack Duterte. Sinabi ko na sa inyo yan, Nobyembre pa lang last year. May sinito lang bago ko makalimutan. Libo-libong mga kapulisan ang pinasugod sa KOJC compound. Pero never nyo nakita na ginawa ni Bangag Jr. na lusubin o hulihin ang mga drug cartel o ang mga polboronic na kasabwat nila. Sa halip, pinapalabas niya. Si Pastor Kibuloy ay isa lamang individual. Ipagpalagay na natin, okay? For the sake of this conversation, ipagpalagay na natin na nagkasala si Pastor Kibuloy sa isa, dalawa, tatlong tao na meron sang nagawa yung ina-accuse nila. Okay? So ilang tao, mga kababayan, ang biktima, ang na-damage o na-apektuhan. Sabi nating 3, sabi nating 5. Damihan na natin sa kanilang satisfaction. Ikumpara mo sa ginagawa ni Bangag na pakikipag-sabwatan o protekta sa mga pulburon Lord. Ulitin natin yung alitagtag. I-compare mo sa ginagawa ni Michael Mann na kasabwat ng mga Araneta Marcos sa pagsasmuggle ng droga ng pulburon at lahat ng mga kontrabando na naapektuhan ang buhay ninyo. Pagpalagay na natin na totoo lahat, convict na nga natin si Pastor, convicted na. 5 tao ang kanyang nasaktan o naapektuhan o nabiktima. You compare to the millions of Filipinos nagpinapatay sa gutom at ginugurgor literal ang inyong mga anak. Chinutsuk-tsak ng mga bangag sa pulburon ang inyong mga anak sa mga iskinita, mga dinudukot dahil binibaby ng buwakan ng inang Ferdinand Marcos Jr. aka authenticated bangag ang mga pulburon Lord. Kaya may krimen minuminuto sa Pilipinas. Si Pastor Kibuloy, ang pinigyan nila ng panahon, pera ng bayan, multimillion, baka umabot pa ng billion, ang ginastos nila doon sa operation para lang sindakin, gurgurin, saktan, sirain ang mga propriedad, guluhin ang mga kabataan sa kanilang pag-aaral, bigyan, i-traumatize ang mga kabataan, kapalit ng isang tao o isang ulo ni Pastor Kibuloy. Kitang-kita
sa bunganga, huling-huli, sa bunganga ni Bangag Jr., dito mamaya i-play natin, na tinarget nila, kailangan nilang saktan, kailangan nilang sirain ang simbahan, kailangan nilang sirain ang eskwelahan para mapuwersa si Pastor Kibuloy. Tama ba yan? Na kunyari isa sa kapatid ninyo ang nasangkot na may allegation, tinamnan ng kaso o fabricated crime na inaccuse dahil favorite nila yan gawin. Master ni Lisa Tanas yan. Ni Lisa Araneta Marcos, master ni Lisa ang mag-fabricate ng crime, mag-ayos ng mga pasaporte. When I say mag-ayos, mag-fraud ng mga pasaporte, mang-kidnap, master nila yan. Ang punto de vista ko sa inyo mga kababayan, nakikinig sa akin. Sa pamilya mo, pag ang pamilya mo ba ay nasangkot sa pulburon o nagnak ng hold up dahil siya ay kuning-kuning, di ba? Kasalanan niyo ba lahat yon? Nanay, tatay, may 4 kang anak, ang 3 mong anak, scholar, ang gagaling. Diba? Nag-excel ang mga anak mo dahil mabuti sila eh. Kumbaga, hindi, isa mong anak na nalulong sa pulburon. Dahil pagpalagay natin, kung yung anak mo kunyari ay kaibigan ni Sandro Marcos na magkaklase kunyari sila sa pulburon, bangag na bagag yung anak mo. So ngayon, ay ikinanta ni Sandro Marcos kasi nabuisit siya sa kaibigan niya, which is anak mo kunwari, tapos ngayon, huhulihin nila dahil napagtripan ni Sandro Marcos eh. So ang ginawa ngayon ng gobyernong ito, dahil nagtago yung anak mo na kaibigan ni Sandro Marcos, kayong pamilya, 3 anak mong matitino, ay dinukot o tinorture o kung ano pa man ang gagawin sa anak mo. Fair ba yun? I'm asking you, ikaw na nakikinig, dilawan, pulahan, anuman ang lahi mo. Tama ba na ang isa mo 4 anak mo, ang isang anak mo na pariwara dahil sa pulburon na ito na sila rin ang nagpakalat. Tapos yung 3 anak mo na talagang maayos, mabuti, namumuhay ng tama, dudukutin nila para lang ilabas ang iyong anak. Ito yung nangyayari dito. Si Pastor Kibuloy lang. I don't know what's going on. Namatay yung ating Alright, namatay yung ating, dali palangga. Namatay na naman. Bakit kaya ako like okay. Ito na lang tayo. Alright. Oh yeah? Nawawala-wala. Okay, nakabalik na tayo. Okay. Well, kung nakabalik na tayo, sorry palangga. Tagalin na natin to. Okay. Wala, I don't know. Sinasapi na naman ng mga demonyo. Okay. Oh my God, mga kababayan. Demonyo na tong Marcos na to. Kaya nga, ulitin ko. Visit kasi na i-interrupt ako sa paggorgor sa mga natin live, ating signal. But anyway, tanungin kita, pulahan, dilawan, tama ba na tumakas yung anak mo, ang 3 anak mong inosente ay dudukutin nila? Exactly, ito ang ginagawa sa KOJC. At inamin mismo ni Bangag Jr. na siya ang mastermind. Siya ang may utos na bangag-bangagin lahat ang mga taong nananahimik, namumuhay ng payapa. Ano pa sabi ng buwaka ng Genemis? Those who have higher cases fight against them. At nakita natin, desidido ang ating mga pulis at ang instruction ko sa kanila. Itong last time, sinabi ko, pagpasok natin, huwag na kayong aalis dyan hanggat makuha ng siya. Okay. That's exactly what they did. Okay, kasi nga sa instruction niya, huwag na kayong umalis dyan hanggat sa makuha natin. Imagine nyo, siya, dahil utos ni Lisa Tanas para masira, hindi si Pastor Kibuloy, hindi ang KOJC, kundi ang mga Duterte. Yan po ang katotohanan nito mga kababayan. It's all political. Martial law ang ipinakita sa Davao. Sabi ni Earth 758, true. Hindi lang sa Davao, sa buong Pilipinas na kapag nagsalita ka, ipagugurgur ka o magpapabricate na crime against you. So, kailangan ninyong magising, mapukaw ang inyong mga damdamin, but don't worry mga palangga. Ulit, itong nangyayaring ito, lalong ina-aware kayo, pinapakita ng Diyos, pinapakita ng mga sirkumstansya na ang buwaka ng inang Addictus Benedictus, authenticated bangag na ayaw magpa-hair follicle test dahil siya ay sobrang iwina, ay tinatakpan ang issue at ginagamit
si Pastor Kibuloy at ang mga KOJC para makalimutan ninyo na ito po ay multi-million across social media na si Marcos ay huling-huli sa akto na sumisinghot ng ipinagbabawal na white powdery substance at ang kanyang asawa at ang buong pamilya. Yan ay expose ni Cathy Binag na hanggang ngayon hindi nila kasukasuhan si Cathy Binag kasi takot sila. Takot silang malitis ang mga buwakan ng ina at malaman ninyo lalo ng buong mundo na ang pamilyang ito ay ang promotor, mastermind ng lahat ng krimen sa Pilipinas mula noon hanggang ngayon. Pakinggan natin pa ang kadyutahan niya. Engage so many parts of the agencies, mga technical, yung mga intelligence services, lahat, kasama lahat yan. But it was, in the end, it was a police action that brought Apollo Kibuloy to the arms of the law. The question that is being asked, constantly kagabi pa. Police action daw, police action. Kaya daw nakuha na si Kibuloy. So sabi nga nila, nahuli nila. Pero hindi nahuli, voluntarily surrendered. Ito pa. Hanggang ngayon, nag-surrender pa o nahuli? I think that's a legal question. Pero ganitong hindi siya lilitaw kung hindi namin hinabol ng gusto. Okay. Narinig nyo? Hindi siya lilitaw kung hindi namin hinabol ng gusto. Hindi nila hinabol. Dahil kung hindi lang naisip, galing to sa puting ahas. Kung hindi lang na-realize naman ni Pastor Kibuloy, kung hindi lang niya mahal yung mga taong nagsumusuporta sa kanya, sabi ko nga kagabi, kung selfish lang siya, pinabayaan niyang, magtulo-tulo sang dugo diha sa Davao. Pero inisip niya, mga kababayan, yung mas maraming gugurgurin ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, ni Marbil, ni Torre, ni Tambaloslos at lahat ng mga jutang ginimes. Nakita ninyo? Una, sinabi, wala kaming kinalaman yan. Kabaga, desisyon na ni Torre. Ngayon, nung nag-surrender, syempre agawan sila ng credit. Ngayon, lumabas sa bunganga ang katotohanan dahil sa kasinungalingan ng buwakan ng inang gobyernong ito na kesa si Torre ang decision maker kung ano man ang ginagawa niya sa KOJC, lumabas, narinig ninyo na siya ang may utos, nakipag-ugnayan sa mga technical agencies whatsoever. Siya ang nagpadala, nakipag-ugnayan sa ibang bansa para umorder ng made dito sa bansa ko, made in USA na tear gas para esprehan harap-harapan. Nakitang-kita ninyo ang mga KOJC member. Siya ang nasa likod ng pag-order ng pagdala ng mga radar o yung mining tools doon para hukayin ang compound ng KOJC. Huling-huli na to. Kailangan nyo nang wakasan ang buwakan ng inang ito. Dahil uubusin ang pera nyo, uubusin ang dugo nyo, gugurgurin kayong lahat kapag hindi nyo winakasan ang kababuyan ng taong ito. Sabi niya. Surrender. Pag sinabing surrender, I don't know, maybe the legalists can explain this. I don't know. Sabi niya, pag sinabi mong surrender, I don't know, the legalists can explain this. Bangag. Surrender. Ibig sabihin ng surrender, kahit elementarya o baka fetus pa lang ang bata, alam na. Surrender, sumuko. Sumuko, pumunta sa authority. Sige na. This is ganun na nangyari kay Pastor Kibuloy na nakipag-coordinate siya. Yun ang surrender. Hindi mo kailangan ng legalist o whoever na expert sa grammar o kahit i-google mo dyan. Kahit i-google mo dyan, mag-google ka ng 1 segundo, 3 segundo, sasabihin sa'yo ng surrender, sumuko. Iba ang surrender sa nahuli. Captured, surrendered, captured. Pag sinabing surrender, hindi ko na kailangan explain yun, mga palangga. Okay, ano sabi? Well, ngunit ang pagkaintindi ko, ang surrender, kapag wanted ka, ang surrender, pupunta ka sa police station o sa prosecutor, I don't know kung saan. Kaya mo, tanga!
Kasi pag alam ko, mag-surrender ka, ang alam ko, pupunta ka sa police, sa prosecutor, ewan ko, hindi ko alam. Presidente nyo. Hindi niya alam. Imagine nyo, hindi niya alam kung saan dapat sumuko. See? Doon pa lang sa mga simpleng mga sinasabi niya, bobo, bangag, at wala sa tamang katinuan ang addictus benedictus na authenticated na bangag dito sa Amerika, authenticated mga kababayan. Forensic expert ang nagsabi na ang video na ipinakita ko sa inyo ay Marcos Jr. na sumisingot ay walang, hindi AI o hindi altered. Kaya itong hayop na ito, kung ano-anong kabangagan ang lumalabas sa bunganga niya. Sabihin, sa official authority, sasabihin, nagsusurrender na ako. Alam ko may court order na, may arrest order na ako, kaya nagsusurrender na ako. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. O, temo, hindi daw ganun ang nangyari. Kita mo sinungaling? Nakipag-coordinate sa ISAF, sa AFP. Hindi yan sumuko na ako kasi malapit na ang pulis sa kanya. Putang ina to. My God, mga palangga. Pag sinabi mong malapit na yung pulis sa'yo, nandito sa kwarto, susuko na po ako, ganyan-ganyan. Hindi ganun na nangyari. Nagkaroon ng quiet negotiation sana, okay, na susurrender si pastor to ensure his safety. Ayaw niyang sumuko sa PNP sa mga bangag kasi ayaw ni pastor nang masaktan siya dahil nakita niya na ang pagbababoy, pangpapwersa, paggamit ng dahas ng grupo ni bangag ni Torre doon sa KOJC. Bobampa ka ng bangag ang putang. Surrender lang. Hindi niya maipaliwanag. The word surrender and captured. Sinungaling talaga. Ang sarap talaga. To his credit, ang sabi niya, yung mga follower niya, magpapakamatay para sa kanya. At ayaw niyang mangyari yun. So to his credit. To his credit. Totoo yun. Talagang nagtakita niyo naman ang sakripisyo ng KOJC. Inggit ka lang kasi walang magpapakamatay sa'yo na matino ang meron yung mga bangag na katulad mo kasi wala naman na kwenta ang buhay ninyo. Dahil maliban sa walang kwenta ang buhay ninyo, sinungaling, sinisira niyo ang buhay ng Pilipino. He was still displaying a modicum of leadership to his followers. Kaya naman, again, I will stress, it was a very, involved police action, augmented, of course, by the AFP, augmented by the civilian arms of government. Augmented by the civilian arms of the government. Bakit? Yes, nakipagtulungan ang mga hinugot nila, baka preso pa. Tama naman siya. Mga civilian na hindi naman police na pinasuot nila ng police uniform. At inamin mismo ni Torre doon sa hearing. Tama naman sinabi niya na nakipagsabuatan sila. Hindi nakipag-ugnayan. Iba ang ugnayan. Ang ugnayan, positive word yan. Nakipag-ugnayan ka para gawin ang tama. Pero ito, sabuatan, para gipitin, pasuotin ng uniforme, umorder dito sa bayan ko, dito, ng mga pepper spray, di ba? Para isprehan ang mga kalimutaw, ang mga mata ng mga inosente. Umamin mismo. Itong addictus benedictus na to. And, it was, once again, it was really through the efforts of what our policemen did. Agaw credit. Effort daw talaga ng police ni Torre, ng mga police kung bakit nag-surrender sabi nila na-captured si Pastor Kibuloy. Ay, putang ina. Wala nga kaalam-alam si Torre. Nag-post yung buwaka ng inang Abalos, okay, na nahuli na daw dahil si Abalos nag-i-enjoy sa Dubai. So inunahan niya para maagaw niya yung credit na nahuli na sa effort nila. Pero samantalang si Torre nandoon, naghuhukay na naman. Nagpadala na naman ng additional thousands police officers o policemen. Pero hindi niya alam, naggaguhan sila. Ito palang AFP, okay, yung ISAF ay kinokontak na ni Pastor Kibuloy
through sa, I think, Governor Hubagib, na gusto na ni Pastor Kibuloy na sumurrender. Kita mong gunggong. Nagmukhang tanga, mukhang tayo doon si Torre at ang mga pulis doon na ni-recruit nila na, ginusunod lamang ang kanilang mga trabaho dahil wala silang magawa, dahil tatanggalan sila ng benepisyo, tatanggalan sila ng hanap buhay kapag hindi sumunod sa mga magag. Kaya sa pilitan na ginagawa ng mga pulis, kahit na against their will ang magukay, magbutas, manakit doon sa KOJC. Once again, I stress that kung merong mang nasaktan, ay halos lamang, sugat lamang. No major injuries were sa Tulacan, sa Kung merong nasaktan, galos lamang. No major injuries. Nakita nyo yung mga biktima? Yung isang nagurgur dahil sa paglusob ng mga pulis? Matitiwala pa rin kayo dito sa buwakan ng Ginemes na bangag na to? Walang nasaktan. Nasaan siya ngayon? At nasaan to habang nagsasalta? Nasa alapaap? Dahil siya laging bangag sa pinagbabawal na white powdery substance? Ngunit wala namang nasaktan na, wala namang namatay, walang naparil. Dahil walang ulitin ko. Lahat ng pumasok sa KOJC compound, lahat ng tao natin, ni isa doon ay meta ng baril. Wala sa kanilang meta ng baril. Oh, narinig nyo? Walang nasaktan. Ni isa daw, walang major, sabi niya, walang major injuries kasi daw ni isa sa pulis niya walang dalang baril. Putang ina, mga Pilipino, talagang kung maniniwala pa kayo dito, ambot sa inyo, bangag na rin siguro kayo. Sinabi niya ni isang pulis, walang dalang baril ay, oh my God, Lord. Galit man kayo kay pastor dahil ayaw nyo sa kanilang paniniwala, yung kanilang religious belief. Sino paniwalaan nyo? Ang nakikita ng dalawang mata nyo? O itong bangag na ni isang pulis, walang armas na pumasok doon sa KOJC. This was 5 hours ago na statement niya. Walang nasaktan. Kung meron man, galos lang. Kitang-kita ninyo doon. Di ba na nire-revive? 5 nga ang re-revive doon eh. Isa yung nabawian ng buhay. Really? Religious group? Kung kayo po ay naniniwala at sumusuporta pa sa bangag na ito, isa po kayo sa mga bangag.